Okay. Ang video tutorial na ito ay tuturo ko kung papaano gawin yung activity number 8. Side modo, nag-post ako ng pinaka overall form na gagamitin natin para di na kayo maguluhan. Pagka-click ko nito, lalabas ito. Magko-concentrate ako ngayon sa activity number 8. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Google Forms na magiging survey later on. Pag nakagawa na kayo, actually, pwede nyo i-paste dito yung URL ng ginawa nyong Google Form or survey. So, unang-una, pumunta kayo sa google.com. Then, i-click nyo yung drive. Ito. And then, lalabas yung boxes for your email and for your password. Normally, lumabas kagad sa akin kasi nag-automatic login ako or stay signed in. Wag nyong i-check ito pag nasa internet cafe kayo kasi pwede nilang ma-open yung account ninyo. Click sign in. Pagka-click ko ng sign in, lalabas yung mga laman ng drives ko. Ang purpose lang natin ay gagawa tayo ng form na at least may tatlong questions lang. I-click nyo itong form na ito. After clicking the Google form, unang-unang isipin niyo, lagyan nyo ng title ito parati. Ito yung priority nyo. So, survey form sample. Yan. And then, pumili kayo ng format or design or wallpaper ng inyong Google form or survey. Let's say, ito, sample form. Then, click OK. So, ito na ngayon yung dito nyo i-enter yung mga posibleng questions ninyo. Yung pinakamalaking box dito, ito yung pinaka-general na direction. Please fill in needed information. Yan. Subukan natin itong unang tanong. Let's say name. Ito yung follow-up direction kung paano nila sasagutin ito. Normally, kung i-specify natin yan, let us say family name first. Then, followed by given name. Then, to be followed by middle initial. Automatic na text po yun, hindi naman pwedeng paragraph text kasi malit lang naman yung pangalan natin. And then, you need to record them. Kasi pag hindi mo na-check yan, pabalik-balik sila dito kung nakalimutan man nila. So, click done. Let us try another item. At this point, text pa rin dahil tatanungin yung school nung taong magsasagot nito. No more follow-up direction. Again, that is text, required question, done. Paano naman gagamitin yung mga ibang choices dito or format? Just click the add item again. Then, let us say gender. Sa gender, dalawa lang naman ng choices. Kaya gagamitin natin dito multiple choice or pwede rin yung gamitin itong choose from a list. Hindi pwede yung check boxes kasi pag ginawa nyo yan, pwede lang i-check yung male saka yung female. Kaya mas maganda ito. So, male and female. Okay. Yan. Required question, done. Tapos na natin yung form, ready for send. Pagka-click ko ng send, makikita nyo may lalabas na link dito. Ito ngayon yung kakopy natin na right click, copy. Ito ngayon yung isi-share ninyo sa mga sasagot ng inyong survey. Click done. And then, pwede nyo ring i-view yung live form nya na magkasing tulad din dun sa kinapi natin kanina na URL. Ito ngayon yung isasubmit ninyo doon sa activity number 8 dito. Ipipaste nyo po siya dito. Or pwede nyo ring i-share sa Edmodo dito along the way para pwede nilang i-share or sagutan ng mga taong pagbibigyan nyo ng link na yan. So,
Ganun lang kasimple yun. Let's say may mga sumagot na, no? Pag may mga sumagot na, makikita nyo dito sa inyong sariling drive yung mga taong pumapasok upang sagutan yung survey ninyo. Let's say sasagutin ko yan, ito yung survey form example, ano. Let us say Julius says, no, I need to follow the instruction. Reyes Julius Cesar R. Then Pangasinan National High School. Then mail, then submit. Yan. So, nakikita nyo dito, submit another response kasi nung ginawa natin, hindi natin na-uncheck yung nandito. Pag in-uncheck nyo yan, ibig sabihin wala na silang chance para sagutin ulit yung inyong Google form. Tapos, i-uncheck nyo rin ito. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Pwede nyo silang i-require. Pag naka-uncheck itong mga ito, wala nang other requirements pa para masagot nila yung inyong survey. Dahil karamihan naman sa mga sinusurvey natin, wala silang Google account, ganun, hindi nyo na sila nire-require nun. Pagka-click ko ng responses, makikita ko yung summary dito in a form of Google presentation, Excel, or ano tawag dito, spreadsheet, ika nga. So, babalik ako doon, view responses, lalabas na yung sumagot dun sa aking survey. Ganun lang kasimple ang paggawa ng Google form na magiging survey. Thank you.